ako ni Miguelito Guerrero. Malinaw na hindi nila susundin ang desisyon ng NEC na si Tanggol Montenegro ang nanalo. Tingnan mo tong malangyang Medina to. Nananadya talaga to eh. Sinusubukan niya talaga tayo. Isa itong indikasyon na hindi na sila bababa sa pwesto. Pambabastos ito sa boses ng bayan! Ah! Ma, hindi ba sila natatakot kung anong kaya kong gawin? Hindi na tayo tinitigilan, Ma. Huwag kang magpapasindak sa kanya. Oh. Mag-isa lang siya. Tayong mga Guerrero, matagal na tayong nandito't naghahari sa Maynila. Simula pa ng panahon ng tatay mo. Wala siyang laban sa atin. Ano ba yan? Pangalawang beses nang pinagtangkaan yung buhay ni Commissioner. Dahas na lang ba talaga ang alam nila na solusyon? Hindi na ako nagtataka. Habang buhay ang mga Guerrero, gagawin nila ang lahat para kumapit sa kapangyarihan. Hindi naman nila pwedeng baliwalain yung ruling ng NLC. Labag sa batas yun eh. Kaya sino pipigil sa kanila? Lahat ng kapulisan, hawak din nila. Anong gagawin natin? Hindi na tayo makapagprotesta dahil sa batas ni Miguelito. Anti-mob policy. Para lang yan doon sa gumagamit ng dahas tsaka ng gugulo. Napakabobo talaga tinudimigil dito na to. Saka isa pa, peking mayor yan. So lahat ng pinagsasabihan, wala yan. Hindi ako papayag na nakawin nilang muli kay Tanggol ang pagkapanalo niya. Kailangan nating tutulan ang pagbabastos nila sa batas. Kailangan malaman ng buong Maynila na kinukondena natin ang hindi nila pagsunod sa utos ng NEC at ang hindi pagbaba ng mga Guerrero sa kanilang pwesto. Tama. Kung hindi re-respetuhin ng mga Guerrero ang NEC, tayo ang pipwersa sa kanila. Pero paano natin gagawin yun? Hindi tayo makalabas. Gamitin natin ang social media. Hindi ba isigaw natin ang boses ng masa? Protektahan natin ang boto natin. Tama. Tumawag tayo ng ilan nating mga kasamahan. Hindi mapipigilan ng mga korap ang paglabas ng katotohanan. Tanggol! Wala na! Mukhang di na tayo nasundan! Teng, sa tingin mo, ayos na ba to? Malaking pera na yan! Tara, benta na natin! Teng! Saan natin dadalhin yan? Alam ko na. May kilala ko. Kaya alig na. Yung dating kasugalan ng nanay ko nang nagsusugal pa siya. Pero ngayon may salaan na siya. Petron! Halika na. Para maging pera na yan. Tagol, sandali. Hindi ko pa sila titipihan si Aling Nene. Pwedeng bumalik po tayo sa pinagkatagawa natin. Ayun na, ayun na! Tara, tara! Tara na! Tara! Saka na yung pinto! Hindi tayo sundan ng mga pulis. Okay! Iwas lahat ng mga alas. Tingnan natin kung mabenta natin lahat yan. Ayos, Tanggol. Ang dami nito. Oo nga, mukhang marami na itong napuslit natin. Mapapagamot na natin sa animal natin. Maraming salamat sa inyo, ha? Hindi ko alam kung paano kayo papasalamatan. Mag-alala. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Para mapagamot natin sa Aling Mirna. Kahit ibuwis pa namin ang buhay namin. Salamat.
Teng, nakausap mo na ba yung contact mo? Oh. Hindi ko pa nakakausap si Aling Nena. Pero, sabi niya, sa gabi lang siya tumatanggap ng kalakal. Hintay muna tayo magdilim bago tayo lumabas. Kaya Tanggol, pahinga mo dito, kahit sakit lang. Oo nga. Ilang araw na rin tayo palipat-lipat ng lugar. Paano Tanggol? Diskarte lang kami mainom. Sige. Ha? Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang mga kapartido at sumusuporta kay Tanggol Montenegro. Kayong dalawa. Sinorin niyo yan. Pinatunayan na po ng NEC na ang nanalo sa nakaraang eleksyon ay walang iba kundi si Tanggol Montenegro. Ang masama, itong mga gehero ay ayaw pa rin bumaba sa pwesto at kapituko sa pwestong ninakaw nila. Mula ng upo, yung mga gehero, walang humpay na korupsyon at tinatapakan nila ang ating karapatan bilang tao. Ngayon, ano na naman? Gusto na naman nila tayong gayahin. At nakawin ng ating mga boto, hindi na tayo papayag. Kaya kayong mga gehero, ang kakapal ng mukha nyo, bumaba na kayo sa pwesto. Galangin nyo ang batas at ang boses ng mamamayan. She! Walang maniniwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo, no? Wala! Talong talo! Guerrero! 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 Talong talo! Ako po si Matilde Asuncion. Isa po ako sa nabiktima ng mga gehero. Matagal din po akong nagtago at natakot dahil ayokong madamay ang aking pamilya. At alam kong marami sa inyo ang natatakot. Pero hindi po ito ang panahon para matakot. Panahon ito para tumindig at lumaban. Ang katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit ng walang dahas. Kaya nananawagan kami sa inyong lahat, sa lahat ng naniniwala sa hustisya at katotohanan, sa lahat ng naniniwala sa batas, sa lahat ng sawana sa pang-aabuso ng mga gehero. Lalaban tayo! Huwag kayong matakot! Kasama nyo kami sa labang ito, sa labang ibalik ang katotohanan at kapayapaan sa Maynila. Ngayon, nagpapatigas sa mga gehero, ayaw nilang bumaba sa pwesto. Gusto nilang gamitin ang kanilang posisyon para hindi matuloy ang pagbabago sa Maynila. Miguelito, Roberto, makinig kayo. Kung nagawa ninyong minsan na nakawin ang pangka-mayor ni Tanggol, hindi na ito mauulit-ulit. Lalaban kami! Nangingistigan kami sa katotohanan na si Tanggol Montenegro ang aking apo, ang tunay ng mayor ng Maynila. Ah! Kapal na mga mukha ng mga yan. Papagbabantaan pa tayo. Kala nila, uurungan natin sila. Yung anti-mob policy, yung batas na pinasako, kuya, pwede natin sila ipakulong. Kuya! Pinamonitor ko ang lahat ng ginagawa nila para malaman ko kung yung tamang aksyon na gawin laban sa kanilang lahat.
Kong? Mayor! Vice, may mga reports po tayo from the ground na nagsisimula na ang mga taong magtipon-tipon laban sa atin. Kuya, do something! Sasample lang ko yung mga yan. Para malaman nila na hindi tayo basta-basta pwedeng banggain. Tignan natin kung sino mas matapang. Tanggol, ito na. Tanggol! Ito na. Ito na mga inumin natin, oh. Ito yan. Gusto mo? Yan. Dolfo. Sa tagal-tagal natin tumatakbo at nagtatago, ngayon na ulit tayo nagsama-sama na ganito no? Nakakamiss yung panahon na kumpleto pa tayo. Simple lang ang buhay natin. Wala masyadong inintindi. Kundi puro pamilya na natin iniisip natin. Naisip ko nga kanina si Owing eh. Paano kaya kung buhay pa siya? At kasama natin? Paano yung kaya pupustit ng mga alahas na to? Alam nyo, kasalanan na naman sa batas yung ginawa natin. Isang malaking kasalanan na naman. Kaya lang wala tayong magagawa. Kinakailangan ni Enting ang tulong natin. Para mailigtas ang buhay na Aling Mirna. Kaya kahit ano pa mangyari sa atin, kahit mamatay pa tayo at ibuhis natin ang buhay natin, alam kong gagawin nating lahat yun para matulungan ang isa't isa. Kaya nga, maraming salamat sa inyo. Tanggol, dahil sa mga kaibigan ko, maliligtas sa nanay ko. Salamat. Maswerte ka, Tanggol, na mapalibutan ka ng mga kaibigan na tapat sa'yo. Sa mundong pinanggalingan namin ni Papa, walang kaibigan. Wala. Puro tuso lahat. Walang inisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Sarili nilang interes. Ikaw, hindi lang isa. Isang grupo na handang ibigay ang buhay para sa'yo. Alam niyo po, Papa, kahit lumaki lang kami sa hirap, yung pagkasama at pagmamahala namin hindi masusukat. Kahit kailan, hindi ako iniwan ng mga yan. Kahit anong trouble, kahit anong laki ng gulo, lagi sila nasa likod ko. Kaya kung darating ang pagkakataon at papipiliin ulit ako, kayong lahat pa rin ang pipiliin ko. Malalim na pinagsamahan natin. Marami na tayong mga pagsubok na pinagdaanan. Pero walang makakatalo sa pagsasamahan nating lahat.
Kayo na ang pangalawang pamilya ko. At sobrang mahal na mahal ko kayo. Alam mo, Tanggol, kahit ganito nangyayari sa atin ngayon, ayos lang. Dahil kasama ko kayo lahat. O Rene, kahit na malayo man ako sa mga magulang ko, sa lola ko, minsan, di ko naramdaman na nag-iisa ako eh. Dahil sa inyo, dahil alam ko solid tayo, alam kong magkakasama tayo palagi. Salamat. Basta Tanggol, pag maging mayor ka na, pag nakaupo ka na sa City Hall, huwag mo kami kalimutan. Hindi mangyayari yun. Kayo ang unang-unang naniwala sa akin na kaya ko maging mayor. Sino mag-aakala? Ang isang batang Quiapo na laging napapaaway ay pagkakatiwalaan ng mga tao para maging mayor. Kaya kahit saan ako mapunta, tayo-tayo pa rin magkakasama. Walang iwanan. Hanggang kamatayan. Pinapangako ko sa inyo yan. Para kay Mayor Tanggol! Para kay Mayor Tanggol! Mayor!